Hello everyone! Today is the day. It's my flight going to Kuala Lumpur, Malaysia. Ayan, ang aga ko nga sa NAIA Terminal 1. Yung flight ko, 6:50 AM pa. Pero 1:30 AM pa lang nandyan ako. Mas okay na 4 to 5 hours before the flight. Nandyan ako sa airport. Para sure na di ako malilate. Diyan nga pala ako mag-check-in sa check-in counter ng Malaysia Airlines. Waiting for it to open. I think 3 hours before the flight pa siya mag-open. So imagine 2 hours pa ako mag-wait. Nagbayad na pala ako ng travel tax niyan. And then ayan, pa-open na yung check-in counter. Ayan, at pagka-check-in ko at after dumaan ng immigration na napakadaming pinanong sa akin, ay ako ay na-haggard at na-stress. Kaya hinahanap ko yung PAGS or PAGSS lounge para dun ako magstay muna kasi super aga pa bago mag-board sa plane. So I think ito na yun. Kasi I think if meron kang RCBC card, platinum card, pwede kang magstay dito, papakita mo lang. So ayan na nga, nagpunta ako dyan so I can try. At yun na nga, meron silang breakfast, not really breakfast, pero may buffet. Ayan, may eggplant pasta, may orange chicken. Ayan, I think ito yung kakainin ko kasi gusto ko ng kanin. And ayan, may mga cereals. And then may bread and pastries. And then dito naman is mga salad. So ayan na nga, kumuha muna ako ng konti. Mabalik na lang ako later. So, ito yung situation dito sa lounge. Medyo madaming tao. Siyempre nga naman, mas comfortable dito maghintay kaysa sa may gate. Siguro mga 4 AM to. So, mga 2 hours pa akong magstay dito. At least, may food. And then, ayan, naglakad-lakad muna ako. And nakita ko tong mga airplanes from different airlines. Mga airplane model. And then, ayan, pupunta ako ng CR. Pero hindi ko na nakuhanan. And then after nyan is, dahil medyo inantok ako kasi nga wala pang tulog, nagpunta ako dito sa bar. Dito may mga alcoholic drinks, pero syempre coffee yung in-order ko. Ayan, medyo nabawasan yung mga tao kasi may mga umalis na kasi nag-board na sila. So dito waiting pa din ako. And then, ayan nga yung coffee na kinuha ko in-order ko from the bar para magising naman ako. Actually, madami pang mga lounges dito sa NAIA Terminal 1. If I'm not mistaken, may Marhaba A-Lounge. So, check nyo na lang kung eligible kayo. Usually, pag may credit card kayo, pwede kayo dyan. And ayan na nga, siguro mga around 6 AM, maglakad na ako kasi magbo-board na yung flight ko. So, in fairness naman dito sa NAIA Terminal 1, madaming shops paglagpas nyo ng immigration. So, hinahanap ko lang yung gate ko. Specifically for my flight MH805 going to Kuala Lumpur. Should be gate 16. So nakita ko na yung kanini nung dumaan ako ng security. So I think this is somewhere around here sa may mga perfumes. And ayun na nga, nakita ko na yung gate 16 papunta sa boarding ng flight going to Kuala Lumpur. Though dito sa NAIA Terminal 1, it's my first time. So, ayan, stairs pala yung papunta. Ayan pala yung plane na sasakyan ko going to KL, Malaysia Airlines. And ito na nga, nagsa-start ng magpa-board ng mga passengers. And syempre, dahil excited ako nung tinawag yung group ko for boarding, ayan, nauna na ako para walang masyadong tao, para hindi na ako makikipagsiksikan sa loob ng plane. So, ito yung bridge connecting gate 16 to the Malaysia Airlines airplane. First time kong magma-Malaysia Airlines, pinili ko talaga to flagship airlines ng Malaysia kasi gusto kong ma-experience yung service nila. And okay din dito kasi yung fare, kasama na yung food and baggage. So, ito yung business class. So, yan yung unang part ng plane. Hopefully, someday, baka experience din ako ng business class. Malaysia Airlines, baka naman. So, ito na, yan, medyo siksikan na. Considering na nauna na akong lumakad to board the plane. So, hinahanap ko yung seat ko, seat number 24F
which is ni-reserve ko na before my check-in. So ayan, nakaupo na ako dun sa seat ko. Window seat talaga yung pinili ko kasi gusto kong makita yung clouds. And ito yung itsura ng Malaysia Airlines. So ina-expect ko may entertainment system, pero that's fine. Ito yung magazine nila, and then yung mga about sa emergency nandyan. At ayan na nga, soon enough take off na yung plane. On time naman yung aming pag-take off. So ayan, amazed na amazed lang ako sa view, kaya vinidyo ko siya. Kaya every time I take a flight, I make sure I take the window seat. And malapit din ako sa wings, kasi sabi nila pag daw may turbulence at malapit ka sa wings, hindi mo ganun mafe-feel yung impact ng turbulence. And then soon after mag-take off, ayan, sinerve na yung food. So inclusive po ito sa binayaran. So ayan, may peanuts, may parang anchovies or dilis. Ang pinili ko pala is yung shrimp with sambal. And then may egg, may bread. Meron palang inclusive na 35 kilos na baggage sa fare ng Malaysia Airlines. Ayan, pa-descent na kami. Checking out myself. Kasi nga, pa-descent na. And finally, ayan, nakarating na kami sa Kuala Lumpur International Airport. Sa main terminal kami umexit or umenter. Ayan, so super ganda ng airport nila. First time ko dito sa KLIA main terminal. Ganda ng ventilation. Super laki. Ayan. So, next step is to go to immigration. So, ayan, mukhang medyo malayo-layo ang lalakarin kasi kita nyo naman super haba nung kanilang terminal. And ito na nga, dahil nakakapagod, sumakay na ako dito sa People Mover or Walkalator. Ang alam ko dito sa main terminal, may satellite terminal pa na if dun kayo maglaland, kailangan nyo pang mag-Airbus or Aerotrain, and then may terminal 2. So good thing nandito ako sa main terminal para wala nang hassle na magpalipat-lipat pa, di ba? So ayan, still walking, going to the immigration, and then right after that, going to the baggage area. So, ayan, super na-amaze ako sa KLIA kasi ang ganda ng airport nila. Ang ganda ng ventilation, tsaka ayan, maliwanag, maaliwalas. Kaya pala ako nagpunta dito kasi it's my birthday. Ayan, birthday vacation. I'll be here for 5 nights and 6 days. So, mula talaga hindi ako nag-book ng mga itinerary. It's gonna be DIY, do-it-yourself itinerary. Nag-search lang ako sa YouTube tsaka sa Google. So, ayan na. Ito na yung escalator going to the immigration. So, hopefully, wala nang masyadong tanong kasi sa atin, sa NAIA, medyo madami-dami yung mga pinanong sa akin. Pero, okay lang naman, the usual questions. They want to make sure na babalik kayo at hindi kayo tatalon. Ayan. So, ito na yung immigration clearance. Mapapansin nyo, nandito na rin yung mga bilihan ng mga SIM card. So, kung gusto nyo nang bumili ng SIM card para sa data nyo, pwede dito. Or, I know paglagpas dyan, pwede rin naman. At ayun na nga, nakalagpas na tayo ng immigration. Super smooth sailing. At nakuha ko na rin yung luggage ko. So, meron lang akong dalang backpack, isang camera bag, tsaka yung aking 24-inch na luggage na binili ko sa TikTok shop. Ayan. So, finding my way to the e-hailing door. Ayan. So, sa right side nandyan yung KLIA Express if you want to use the train going to the city center. Pero dito na lang ako sa Grab since inumura lang naman yung Grab dito. E-hailing Pinto 3 and 4. Diba? Pinto, same with us. Ito yung Pinto 3. So, dito ako magbubook. Nag-Grab na ako kasi konti lang yung difference niya kung magte-train kayo. And pag nag-train kayo, pagbaba nyo ng KL Central, ta-transfer pa kayo ng maybe taxi or another train. Unlike ito, diretso na sa hotel. So, ayan na nga, my first glimpse of Kuala Lumpur City Center. So, ayan yung Merdeka 118.
puntahan natin yan later. Yan daw yung second tallest structure in the world after Burj Khalifa. At ayan, finally, nakapag-check-in na ako sa hotel sa Furama Bukit Bintang. Buti pinayagan nila ako kahit 2 p.m. pa yung check-in. Kakarating ko lang, quick room tour. Thank you to Furama Bukit Bintang for upgrading my room from a superior room to an executive room. Ayan. So, yeah. Ito po, meron tayong living room with TV. Ayan. And kaya siya tinawag na executive room. It's because, as you can see, my executive desk. Yan, ayun pa yung mga things ko. Hindi pa ako nakakapag-ayos. And syempre, yung view. Yan, that's Pajaya Times Square. And then, over here, Lalaport Mall and so on. Meron tayong cabinet. May safe, may ironing, tawag doon, para sa planchahan. May slippers. And sa kabilang side, OMG, may timbangan. At lagyan ng may mga hanger. Now, let's go to the bedroom. OMG. Ako lang magstay dito for the next 5 days. So, ito po yung ating bedroom. Yan. And syempre may view as well. So, yan po yung view niya. And the toilet, madilim. Ayan. Oh, di ba? Sulit. 5 nights executive room. Very thankful and grateful. Okay, see you soon. Bye. Thank you to Furama kasi 11:30 AM pa ako dumating, pero even if 2 PM in check-in, panayagan na nila ako mag-check-in and upgrade pa yung room. So ayan, nagutom ako. Siguro mga around 4 PM na to kasi natulog pa ako. So alam ko may katabing mall to eh. So buti na lang may walkway. Ito yung hotel ko sa right. May walkway na connect siya dito sa Lalaport Mall. It's raining. Medyo mahangin. 26 degrees. Buti na lang. Oh my God, compared sa Pinas na 40 degrees. This is the Bajaya Times Square. And ito yung walkway connecting my hotel sa mall. Kaya at least hindi ako mababasa ng ulan. Makakapag-mall pa ako dito sa Lalaport Mall, which I think is parang Japanese mall. Kung maganda sa KL marami silang mga walkway. Tuloy-tuloy lang ang mga sasakyan. Ayan, ito na. Siguro dito na lang ako mag-dinner. So, nakapasok na ako sa mall. Hindi pa, ang ganda. Oh my God, dito pala yung Lalaport. So, welcome to Lalaport Mall. Alam ko medyo bago pa lang tong mall na to at this is parang Japanese mall. So, 2 things. Hanap ako ng makakainan pero I prefer local food para ma-experience ko naman yung local food ng Malaysia, and then lakad-lakad para ma-familiarize ako sa mall na to since ito yung nearest mall sa hotel ko, or at least on the following days alam ko kung saan ako pupunta, saan ako magbibili ng mga necessities ko, groceries, and syempre mga kainan. So, ayan, parang left side sila. Dito lang din yung mall. Though, syempre, ayan, may mga kakaibang mga choices. Syempre, hindi tayo. Ayan, Burger King. Syempre, hindi tayo dyan kakain. We want to try something new. Again, I want to try
local food. So, ayan, lakad pa more. Ang alam ko, based sa nabasa ko, sa pinaka rooftop nitong mall na to is parang may garden or may something where you can have a view of the Merdeka 118, which is the second tallest structure in the world. In fairness, mura lang. It's mga 200 or 400. Health in. Na-familiarize ko lang yung self ko. Since ito yung pinakamalapit na mall sa akin. Tama nga ako, mostly parang Cockroach ako meron sa One Ayala. And then may A-Mart. Ang kailangan ko yung ibig ako later. Grocery. Right after kong kumain, my plan is to go to the rooftop kasi parang may sky garden doon so I can have a better view of Merdeka 118 and then makakonect na rin dito yung monorail station, monorail which is Hangtua going to Bukit Bintang station and then from there, lalakad na lang ako going to the Petronas Twin Towers which is one of the parang national landmark na rin ng Malaysia kasi yun yung highest twin towers in the world. Ayan, super daming choices. You know, hindi ako makapamili kung ano ba yung food na kakainin ko. Ano ba, parang halal, Chinese, local Malay food, Thai food, Korean food. Pero mas prefer ko talaga parang local Malaysian food. Para di ba mas feel ko yung pag-visit ko dito, dapat local food. Ayan nyo, it's also a holiday here. Pero hindi ganun ka-crowded kahit na holiday. Oh my God, bet ko to local food. Parang bet ko to kasi local food. So ito yung in-order ko, my first meal here in Malaysia, nasi ayam berampa with their coffee. Super sarap ng coffee nila as in. So ayan na nga after kong kumain. Ayan, nagpunta na ako sa may view ng Merdeka 118 which is the second tallest structure in the world after Burj Khalifa. Super amazed ako dyan. Ito, paakyat pa ako dun sa Sky Garden sa pinaka top floor. Ayan, so ayan, super amazed ako dyan sa view na yan kasi imagine, you know, it's towering all of the buildings and ayan, no, kita nyo na yung mga clouds covering the building at kumikidlat pa. So that's part 1 of my day 1 here in KL. Next stop is KL Petronas Towers. Don't forget to comment, like, and subscribe. See you on my next vlog.